Kumusta mga kaibigan? Mga kapwa ko mangingisda. Ako nga pala ang inyong lingkod, ang inyong kumpare sa pangingisda, at syempre pa, ang inyong magiging gabay para sa isang bagong pagtataya ng kaso ng pangingisda. Salamat sa inyong patuloy na suporta dito sa ating channel. Ngayong araw, susuriin natin ang mga kondisyon para sa 28 Setyembre 2025. Mayroon tayong kapanapanabik na mga data na natagpuan at masasabi kong ang araw na ito ay maaaring magbigay sa atin ng mga sorpresa. Manatili kayong nakatutok dahil may mga munting sikreto akong ibubunyag na makakatulong sa inyo na makakuha ng mas maraming huli. Maaari itong maging isang araw na may kalat-kalat na pagkulog at pagkidlat, pero may mga pagkakataon pa rin para sa magandang huli. Ngayon, pag-usapan natin ang mga paborito nating isda at kung paano natin sila mahuhuli. Para sa mga tilapia, saan hanapin? Sa araw na ito na may posibilidad ng kalat-kalat na pag-ulan at mainit na temperatura ng tubig sa pagitan ng 26 hanggang 30 degrees Celsius. Ang tilapia ay malamang na mananatili sa mabababaw na bahagi ng mga lawa at ilog, lalo na sa mga lugar na maraming halaman or tabing ilog. Bakit? Dahil dito sila nakakahanap ng pagkain at lilim mula sa init at pag-ulan. Maghanap din sa mga bahagi kung saan may pumapasok na sariwang tubig pagkatapos ng kaunting ambon, dahil dito sila madalas nagtitipon. Anong gamitin sa panghuli? Para sa tilapia, gumamit ng light tackle. Ang patpat, kung saan maliit lang ang lambat, ay epektibo. Subukan ang mga buhay na pain tulad ng uod or hipon, at pati na rin ang mga pamilyar na pain tulad ng tinapay o mais. Tandaan, mga kaibigan, ang tilapia ay mabusisi sa pine, kaya subukan ang iba't ibang kulay ng lumulutang na pine o maliit na jigs kung gumagamit ng artificial. Para sa mga bangus, milkfish, saan hanapin? Ang bangus, lalo na ang mga nasa ligaw o bahagyang pinalaki, ay mahahanap sa mga estuarine area o sa mga bahagi ng baybayin na may bahagyang mababaw na tubig at sapat na daloy. Dahil sa lumiliwanag na bahagi ng buwan na may 35% liwanag, ang bangus ay maaaring maging aktibo sa mga oras ng bukang liwayway at takip silim. Ang mainit na temperatura ng tubig na umaabot sa halos 29 na degree Celsius ay nagpapataas ng kanilang metabolismo at gana. Anong gamitin sa panghuli? Gumamit ng light to medium tackle. Ang mga maliliit na popper or top water lures ay maaaring maging epektibo sa ibabaw ng tubig sa maagang umaga. Para sa pain, ang mga maliliit na hipon o algae, moscus, ay mahusay, lalo na kung alam ninyong kumakain sila nito sa lugar. Para sa mga talakitok, trevally, jack. Saan hanapin? Ang mga talakitok ay mga agresibong mandaragit na masisipag kumain, lalo na sa mainit na tubig. Hanapin sila malapit sa mga istruktura tulad ng mga pier, bakawan, o mga rocky outcropping kung saan nagtatago ang mga maliliit na isda. Ang kalat-kalat na pag-ulan ay maaaring magtulak sa kanila na maging mas aktibo sa paghahanap ng pagkain. Anong gamitin sa panghuli? Para sa talakitok, ang spinning rod na may medium heavy setup ay perpekto. Gumamit ng metal jigs, poppers, o subsurface lures na imitasyon ng maliliit na isda. Ang mga buhay na hipon o maliit na isda ay napakabisa rin. Pagsusuri ng mga kondisyon. Panahon. Para sa 28 Setyembre 2025, inaasahan ang maaliwalas na panahon sa buong bansa, bagamat maaaring magkaroon ng lokal na pagkulog at pagkidlat. Ang temperatura ay inaasahang nasa pagitan ng 26 hanggang 28 degrees Celsius sa araw at bababa sa 23 degrees Celsius
Kagabi, ang kahalumigmigan ay nasa 81% at ang hangin ay nasa katamtamang bilis na 8 hanggang 15 kilometro bawat oras. Ang mga pagbabago sa presyo ng atmosfera ay maaaring maging bahagya, ngunit ang pangkalahatang mainit na panahon ay nagpapanatili sa mga isda na aktibo, bagamat ang matinding init ay maaaring magpahanap sa kanila ng mas malalim at mas malamig na tubig sa tanghali. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig sa mga baybayin ng Pilipinas sa Setyembre ay nananatiling mainit, nasa average na 29 na degree Celsius, na umaabot sa 30 degree Celsius sa ilang lugar. Ang mainit na tubig na ito ay nagpapabilis ng metabolismo ng isda na nagiging dahilan upang mas madalas silang kumain. Bahagi ng buwan. Ngayong 28 tayo ay nasa lumiliwanag na bahagi ng buwan, waxing crescent, na may 35% liwanag. Sa mga tradisyonal na paniniwala ng mga mangingisda, ang lumiliwanag na buwan ay madalas na itinuturing na isang panahon kung saan ang isda ay mas aktibo, lalo na sa mga oras ng pagtaas ng tubig, na nagbibigay ng magandang pagkakataon para sa pangingisda sa umaga at takip silim. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Batay sa lahat ng ito, ang pangkalahatang aktibidad ng isda ay inaasahang katamtaman hanggang maganda. Ang mainit na temperatura ng tubig ay nagpapanatili sa kanila na aktibo, at bagamat may posibilidad ng kalat-kalat na pag-ulan, hindi ito gaanong makakaapekto sa pangingisda maliban kung may malakas na bagyo. Ang papalapit na closed fishing season para sa ilang pelagic species ay nangangahulugang aktibo silang naghahanap ng pagkain. Gayunpaman, maging handa sa mga biglaang pagbabago sa panahon dahil sa pagiging tropikal ng ating bansa. Kaya, ang aking pagtataya para sa araw na ito ay mabuti o humanda sa pangingisda dahil sa mainit na tubig, aktibong isda, at ang paborableng impluensya ng lumiliwanag na buwan. Tandaan, mga kaibigan, laging ihanda ang inyong mga gamit at mag-ingat sa dagat o sa ilog. Ngayon mga kaibigan, umaasa akong makakuha kayo ng napakaraming huli. Walang buntot, walang kaliskis. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng ating mga fishing adventures at forecast. Ano ang mga plano ninyo sa pangingisda ngayong 28 Setyembre? Ibahagi sa comment section ang inyong mga huling-huli at ang inyong mga taktikang ginamit.